Mga kapuso, umaatikabo ang mga tagpo kanina sa loob ng Senado nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa gitna ng lockdown. Bago po yan, inanunsyo ng Senate Sergeant at Arms na mayroong aarestuhin. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, matapos nga ang putukan sa loob ng Senado kanina, kapansin-pansin ang karagdagang puwersa ng PNP sa palibot ng Senado maging nga sa area ng GSIS ngayong gabi. Katunayan, mag-aalas 10 ngayong gabi, nakasalubong natin ang ilang mobil ng pulis, lula ng ilang PNP SWAT na pumwesto sa may GSIS. Mahigit 2 oras ng tensyonado ang sitwasyon dito sa Senado sa gitna ng ipinatutupad na lockdown at mga putok ng baril kanina. Bago mag-alas 8 ngayong gabi, narinig ang mga putok ng baril sa ikalawang palapag sa loob ng Senado. Nagdulot ito ng matinding tensyon. Agad pinalikas sa mga nakabantay na taga-media, pati mga natitirang staff ng Senado. Bago yan, inanunsyo ng Acting Senate Sergeant at Arms na si retired Police Major General Mau Aplasca na mayroong aarestuhin. We're going to arrest somebody. Sir, sorry. Sino po, sir? Sino, sir? Sino, sir? Sino, How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Mula sa umiiral na elevated alert level, inilockdown ang gusali ng Senado. Lalo pang hinigpitan ng seguridad at nag-abiso ang USAA o Office of the Senate Sergeant at Arms na lumabas na ang mga gustong lumabas. Saka isinara ang roll-up door o mga daanan papasok at palabas ng gusali. Kasunod niyan, namata ang naka-full battle gear at nagsuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Dumating din ang mga naka-uniforming sundalo. Tinanong si Aplasca kung sino ang aarestuhin, pero hindi siya agad nagbigay ng detalye. Namataan din si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumakay sa elevator kasama ang kanyang staff. Bumaba siya muli sa opisina ni Senate President Alar Peter Cayetano. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng grinder o tila may nagbabarena sa labas ng isang pinto ng gusali na nasa side ng tanggapan ng GSIS. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa USAA, may mga nagtatangka umanong makapasok sa Senado. Pasado alas 7:30 ng gabi, kinumpirma ng USAA na dumating na ang mga tauhan ng Office of the House Secretary General para ihatid ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maya-maya pa ay nangyari na ang putukan. Nagtakbuhan ang mga naroon. Sa kanyang live stream, kinumpirma ni Cayetano na nagkaroon ng putukan pero hindi malinaw kung sino ang mga nagpaputok. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Pinuna naman ng magkapatid na Cayetano ang naging tugon umano ni NBI Director Melvin Matibag nang tawagan siya ni na Senador Pia Cayetano at Loren Legarda kaugnay sa putukang nangyari sa loob ng Senado. Si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI Director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI Director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan.
sa akin, pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, Naglabas din ng kani-kanilang post ang iba pang senador tungkol sa sitwasyon sa Senado. Sa isang post sa kanyang social media account, sinabi ni Senador Tito Soto na nadismaya siya sa mga pulis at security personnel na nakatalaga sa labas ng Senado dahil bigo umano silang kontrolin ang gulo ng mga taong nasa labas. Siya raw ay sinalakay ng mga tao kahit nasa loob na ng kanyang sasakyan at palabas na dapat ng Senate compound. Kinalampag daw ng mga nagpoprotesta ang kanyang sasakyan, pinagbabato ng bote at pinagmumura. Kahit pa raw nakita nilang mag-isa lang siya at walang kasamang bodyguard. Hindi tama itong nangyayari kung nais nilang lakipin si Senator Bato. Hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Nandito na po si Secretary John Victor Remulla para maimbestigahan kaagad kung ano yung totoong nangyari. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari. Sa mga kababayan natin nakikinig, huwag muna kayong masyadong mabahala. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami. Dito pa kami kasama lahat ng senador, pati ang kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Interior Secretary John Vic Remulla. To secure the senators, that is my number one priority. I will not arrest Senator Bato. Pia, matapos ang putukan sa loob ng Senado, isang security guard ng GSIS ang lumapit sa kanyang mga kasamahan na nakapwesto sa Gate 2 o Makapagal Gate ng GSIS. Ayon sa kanya, bigla na lamang may nagpaputok sa direksyon ng mga NBI. Hindi naman niya matukoy kung saan eksaktong nagmumula ang mga putok ng baril. Aniya, nasa itaas sa mga NBI agents at tila ang mga ito ang target ng pamamaril na nauwi sa palitan ng putok. May kasama rin umano siyang isang ahente sa ibaba ng bigla na lamang sumiklab ang putukan. Naipit din daw siya kasamang ilang NBI agents sa gitna ng insidente. Samantala, Pia, nagpapatuloy ang programa ng supporters ni Senator Bato de la Rosa dito sa labas ng Senado. Live mula rito sa Senado, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Jamie, sa mga sandaling ito ba ay nabawasan ba o nadadagdagan ang bilang ng mga taga-suporta ni Senator de la Rosa na nandyan sa labas ng Senado? Pia, napansin natin habang lumalalim yung gabi, hindi nababawasan yung mga supporters ni Senador Bato de la Rosa dito sa labas ng Senado. Maging yung PNP personnel ay nadaragdagan pa. Sa napansin nga natin, kagaya na bang nabanggit natin kanina, ay nadaragdagan yung pwersa ng PNP personnel sa palibot ng Senado. Maging sa side ng GSIS, may mga nakapwesto na ring PNP personnel ngayong gabi. Pia. At hanggang sa mga sandaling ito, Jamie, nanatiling sarado pa rin ang gate at wala pa rin makapasok sa loob ng Senado? Yes, Pia, kung makikita mo sa aking likuran, nandito tayo sa harap ng Gate 1 ng Senado. Nananatiling sarado pa rin yung Gate 1 ng Senate. Kaya naman may mga hindi pa nakakapasok na gusto sanang pumasok sa loob ng Senate para malaman kung ano ng sitwasyon doon. Maging yung mga kasamahan nating ilang nasa loob, hindi pa yata nakakalabas hanggang sa mga oras na ito. May mga ilan lang tayong nakikitang sasakyan mula sa loob ang nakakalabas. Pero yung ibang sasakyan mula sa loob ng Senate ay doon na sa gawin ng GSIS Gate lumalabas, Pia. Alright, maraming salamat, Jamie Santos.